Magandang araw po muli sa bawat isa. Ako po si Mr. Brave, ang inyong stroke coach. At welcome po sa ating podcast. Ang ating episode ngayon ay para sa mga stroke survivors at sa kanilang mga pamilya at tagapag-alaga. Pagkatapos ng stroke, hindi lahat ng katawan ang apektado. Kasama rito ang damdamin, pangarap, at ang buong pamilya. Ngayong araw, pag-uusapan natin kung bakit patuloy na nagsisikap na gumaling ang maraming stroke survivors. At madalas ang dahilan ay ang pamilya, ang mga taong nagmamahal. Ikaw na nakikinig ngayon, ang stroke ay dumarating ng biglaan. Sa iglap, maaring magbago ang lahat. Kakayahang gumalaw, pagkasalita, pag-iisip, at ang papel ng isang tao sa kanyang pamilya. Ito po ang mga biglaang pagbabago na pwedeng mangyari sa isang stroke survivors. Ang dating haligi ng tahanan ay maaaring mangangailangan ng alalay. Ang dating masigla at maaaring mapagod agad. Hindi ito madaling tanggapin, lalo na para sa isang magulang, asawa o kapatid. Maraming stroke survivors ang nagsasabing, hindi ko ginagawa ito para sa sarili ko lang. Ginagawa nila ito para sa asawang hindi umaalis sa tabi, sa anak na nagbibigay ng yakap, sa apo na gusto makapaglaro muli, para sa pamilyang araw-araw umaasa at nagmamahal. Kapag mahirap ang therapy, kapag masakit ang katawan, kapag parang walang pagbabago, ang iniisip lagi ng isang stroke survivors, kailangan kong lumaban para sa kanila. Ang pamilya ay nagiging lakas kapag nauubos na ang lakas ng isang survivor. Ang pagsisikap gumaling ay hindi laging malaki ang hakbang. Minsan ito ay pag-upo kahit panginginig, paggalaw ng daliri, pagsubok magsalita kahit pabulol, pagharap sa therapy kahit pagod na. Para sa iba, maliit lang ito, pero sa isang stroke survivors at pamilya, malaking tagumpay ito. Ang pagsisikap ay hindi tungkol sa bilis, ito tungkol sa patuloy na pagbangon araw-araw. Para sa mga pamilya at caregiver ng mga stroke survivors, ang inyong ginagawa ay napakahalaga. Ang pag-alalay, ang pag-intindi, ang pagpapasensya, ang pagbibigay ng oras ay hindi masusukat. Minsan ang isang stroke survivor ay tahimik, irritable o malungkot. Hindi ito kawalan ng pasasalamat. Ito ay bahagi ng pinagdaanan ng bawat survivors. May mga araw gusto nilang sumuko. May mga araw na magpapatanong lang sila na para saan pa ako lumalaban. Hindi ko alam kung ito ba ay nabanggit mo na o sa isip mo na, para saan pa ako lumalaban? Bakit kailangan ko pa itong gawin? Dahil may nagmamahal sa iyo. Dahil may naghihintay sa iyo. Dahil mayroong dahilan para magpatuloy at lumaban. Kahit simple, okay lang. Dahil nandito lang kami, nandito lang sila. Sa lahat ng stroke survivors na nakikinig sa mga oras na ito, ang pagsisikap ninyo ay hindi nasasayang. Ang bawat
pagsubok ay patuloy ng inyong pagmamahal sa pamilya. Hindi nyo kailangan maging malakas palagi. Hindi rin kailangan mabilis ang progreso. Ang mahalaga ay hindi ninyo sinusukuan ang inyong sarili at ang mahal ninyo sa buhay. Dahil ang mga mahal ninyo sa buhay ay hindi rin sumusuko hanggang dumating yung araw sa iyong recovery. Sa huli, ang pagaling mula sa stroke ay hindi lang tungkol sa katawan. Ito ay tungkol sa pagmamahal, relasyon, at pag-asa. Maraming stroke survivors ang patuloy na nagsisikap gumaling hindi dahil madali, kundi dahil mahalaga ang pamilya. Tama? Kaibigan? Kaya ikaw ay lumalaban dahil mahal mo ang iyong pamilya. Kaya mga ka-stroke survivors, alam ko ang inyong damdamin, naintindihan kita. Ang bawat luha mo, ang bawat pawis mo, ay tanda ng paglaban para sa ating pamilya. Kaya nagsisikap tayo na bumalik muli sa dati ang ating kalakasan. Kaya huwag kang tumigil, huwag kang mabalisa, huwag kang sumuko. Lagi mong isipin, may mga pamilya kang naghihintay sa iyo. May mga pamilyang nagmamahal sa iyo. Alam ko, nandyan sila sa iyong tabi. At mahal na mahal ka nila. Kaya kapit ka lang, lumaban ka lang, magpatuloy ka lamang sa iyong pagaling.